tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sapat na ba ang magdasal? Is it enough to just pray? Alam natin, kailangan natin magdasal para lumalim ang ating ugnayan sa Diyos. Pero, ang tanong, paano ka nagdadasal? Mga kapatid, maririnig natin sa Ebanghelyo ang pagtataka ng ating Panginoong Jesucristo. Buti pa ang mga masasamang tao, masigasig, matyaga, malakas ang loob. Pero tayo daw, mga anak ng liwanag, mga anak ng Diyos, napakahina ng ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Pagpatuloy natin ang ating pananalangin at pagdarasal, pero gawin natin ito ng buong puso, ng may pag-asa, at merong tiwala, paniniwala sa Diyos. Sa napakaraming beses na kung saan tayo'y nagdadasal, pero tayo pa rin ay nagdududa, mahina ang ating pananampalataya sa Kanya. Magpakumbaba tayo ngayon, hilingin natin muli ang Kanyang awa, ang Kanyang pagpapatawad, para tayo ay makita muli na karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob ng iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga Pilipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng mga sumusunod sa mga halimbawang ito, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayoy lubhang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila, sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya
At pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating mga katawang lupa at gagawing maluwalhati. Tulad ng kanilang katawan, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng mga bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kasabikang makita muli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Pooy Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman, at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Sinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't pinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ang buo na pangangasiwa mo sa aking ari-arian pagkat mula na ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nagwika ang katiwala sa sarili niya. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa, nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayon tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano karami ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Itong kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka, gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhan na ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa mga makadiyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po muli sa inyong lahat. Dasal at dalangin ko, kayo pa rin ay nasa mabuti at masayang kalagayan. Kung hindi man po maganda ang inyong kalagayan, pwede nyo naman pong piliin na maging masaya. Kung kayo naman po ay nahihirapang maging masaya, manatili kayong nananalangin na may pagtitiwala at kayo naman ay pagkakalooban ng grasya, ng tuwa ng Panginoon. So remember that, even if you have a difficult time, choose to be happy. But if you are having a hard time being happy, then pray. Pray with trust. Pray faithfully. And you will be given the grace of joy from the Holy Spirit, from God. Mga kapatid, may isa po tayong attitude na kailangan alisin para tayo ay pagpalain. Kaya hindi tayo binibendisyonan minsan, kahit na dasal na tayo ng dasal, marahil kasi palagi nating itong ginagawa. What is that one attitude that we need to remove so that God would listen closely to our prayers, so that God would answer our intentions, our petitions? Tandaan niyo po ito ha, iwasang magpalimos sa Diyos. Stop begging in your prayers. Hindi po natutuwa ang Diyos kapag tayo'y nagpapalimos sa ating pananalangin. Hindi nagugustuhan ng Panginoon pag tayo'y nagpapalimos sa Kanya. Kahit naman po ang ibang tao, di ba? Wala pong tao ang nasisiyahan, ang natutuwa pag may nagpapalimos sa kanila. Di ba ang dami pong mga taong ganyan? Yung mga iba, pag nabalitaan nila, naka-abroad, yung kanilang kamag-anak, agad sasabihin, uy, pag-aral mo naman, itong pamangkin mo, uy, magbigay ka naman ng pambili namin ng grocery dito sa bahay. Mayaman ka na. Pag alam mo na isa sa mga kaibigan mo nasa Amerika, di ba, i-message mo, kumusta? Yan daw po yung pinaka nakakatakot na salita, kumusta. Dahil alam mo na yung susunod dyan, kumusta? Pautang naman. O kaya naman po, kapag may business yung kaibigan mo, lalapitan ng iba, sasabihin, uy, mayamang ka na. Pahingi naman ng discount. Mga kapatid, napakapangit na attitude o ugali ang palaging naghihingi. Wala pong problema sa paghingi, pero ang problema ay yung palaging naghihingi. At hindi maganda ay yung inoobligahan mo yung iba na magbigay sa iyo. At hindi pa maganda ay yung nagagalit ka pag hindi ka binigyan ng iba. Mga kapatid, tandaan niyo po ito, hindi ka pagpapalain, hindi ka yayaman sa buhay kung palagi ka na lang humihingi at nagpapalimos. Kahit nabasahin niyo po sa Biblia, sa banal na kasulatan, walang sinasabi diyan na magpalimos tayo sa Diyos. Ang sinasabi ng Biblia ay humingi dapat tayo sa Diyos. Ask and you shall receive. At kapag humingi ka, dapat humihingi kang may tiwala at may lakas ng loob. Huwag kang matatakot na manalangin, humingi sa Diyos. Ano po ang sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga tao ng Hebreo? Napakaganda. Sabi niya, because we have a great high priest in Jesus who is in the heavens, who can sympathize with us. Dahil pinagdaanan din daw po ng ating Panginoong Yesukristo ang mga pinagdadaanan natin. Naiintindihan niya tayo, nauunawaan niya tayo. Kaya nga, anong sabi ni San Pablo? So, let us go confidently to the throne of grace, and we will receive mercy and timely help. Ang sabi po ni San Pablo, huwag mag-atubili. Lakasan mo ang loob mo. Lumapit ka sa Diyos. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo mapapahiya pag tayo ay hihingi ng may lakas ng loob sa Diyos. Kaya nga,
Kung gusto mong maawa ang Diyos sa iyo, oo, magpakumbaba ka. Oo, magsisi ka. Pero huwag mong kakalimutan na pag humihingi ka, huwag ka naman mag-itsurang pulubi sa Kanya. Ang susi para makuha natin ang atensyon ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagdarasal ng may tiwala, lakas ng loob at pagtsatsaga. Tingnan niyo po sa nabasang ebanghelyo, ang talimhaga tungkol sa masamang katiwala. Narinig po natin itong si Jesus. Pinuri pa ang mandarayang katiwala. Nandaya siya, nanloko siya. Pero bakit bilib na bilib si Jesus sa kanya? Kasi hindi siya sumuko. Sinabi ng ating ebanghelyo, nung nalaman daw nitong mandarayang katiwala na siya'y aalisin na sa trabaho, sabi niya, ayaw kong magpalimos. Mahina na ang aking katawan. Ayaw daw niyang maging pabigat sa ibang tao. Kaya gumawa siya ng ibang paraan para magkaroon ng utang na loob ang ibang tao sa kanya. Tingnan niyo po, ang nakita ng ating Panginoon, kahit na nandaya siya, ay yung determinasyon nitong tao. Gumawa siya ng paraan para kahit na wala siyang trabaho, siya'y tutulungan at tutulungan ng iba. Hindi kasama sa kanyang plano ang magpalimos. Kaya naman po, pinapaalalahanan din tayo. Kung gusto natin mapansin tayo, kung gusto natin na mabilib din ang Panginoon sa atin, unang-una dyan, huwag kang susuko. Gaano pa kahirap, kabigat ang iyong sitwasyon, ang iyong kalagayan. Magpursige ka, magtiyaga ka. Huwag mong isasama sa iyong plano ang paghingi na lang palagi. Ano po ang sabi ni San Pablo sa mga tao ng Koloso? Do everything with all of your heart. Kapag po nagdadasal tayo, kung gusto niyo pong masagot ang iyong panalangin, dapat magdasal kayo ng may buong puso. If you want God to answer your prayers, to notice your prayers, 3 things. First, pray heartily. Second, pray persistently. And third, pray confidently. Huwag lang tayong basta't nagdadasal. Yan ang problema ng napakarami sa atin. Pag nananalangin, nagmamadali. Pag nagdadasal, hindi mapakali. Tingnan niyo po ang dasal na Ama namin. Paano tayo tinuruan ni Jesus na manalangin? Sabi niya, balikan niyo ang Ama namin. Mapasa amin ang kaharian mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala. Tingnan niyo po yung lingwahe, tingnan niyo po yung mga salita, yung pangungusap. Ito ay pagdarasal, ito ay pagsusumamo, pero may kalakasan ng loob. Hindi ito pagpapalimos sa Diyos. Ito ay panalangin na pakikipag-usap sa Diyos, pero sa paghingi, nandun na agad ang paniniwala na tatanggapin mo kung ano ang iyong hiningi. So tandaan niyo po yon mga kapatid, huwag kang magpapalimos sa Diyos. Pero kamukha ng marami ding karakter, gayahin natin sila sa mabuting balita. Manalangin ka na may malalim na paniniwala kay Jesus. Gayahin mo si Bartimeo ang bulag. Nung sinabi niya, Panginoon, gusto kong makakita. At nakakita siya. Sundan mo ang tatay na si Jairo. Nung sinabi niya, sabihin mo lamang Panginoon at gagaling na ang aking anak. Sundan mo din ang taong may ketong na sinabi niya, kung gugustuhin mo lang Panginoon, ako'y gagaling, ako'y lilinis sa aking sakit. So the question is, how do you pray? It is not a question about when you pray, how much you pray, but really, you should evaluate, you should look into how you pray. How do you ask God? Paano ka humihiling sa Diyos? Do you pray persistently, heartily, confidently? Kapag po nagdadasal kayo,
Huwag niyo pong sasabihin na, Lord, sana pumasa ako sa exam. Pero dapat ang sabihin mo, Lord, salamat sa banal na Espiritu mo sa iyong tulong sa ako. Huwag niyo pong sasabihin sa panalangin, Lord, sana gumaling ako. Pero sabihin mo, Panginoon, salamat po, gumagaling ako dahil sa grasya niyo, dahil sa awa niyo, dahil sa kabutihan niyo. Huwag niyo pong sasabihin na, Panginoon, Diyos ko, Jesus, sana po mabayaran namin ang utang. Pero ang mas magandang panalangin, sabihin mo, Panginoon o Jesus, nababayaran namin ang mga utang dahil sa iyo. Ano po yung nawala dun sa mga panalangin na binanggit ko? Wala na yung sana. Alisin nyo yung salitang sana pag nananalangin kayo, pag nagdadasal kayo. Kasi pag sinabi mo, sana, ano talagang ibig mo sabihin? Hindi ka sigurado. Di po ba? At pag hindi ka sigurado, pinapakita mo lang na mahina ang iyong pananampalataya sa Diyos. Bakit sigurado tayo na sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin? Bakit nakakasiguro tayo na tutulungan tayo ng Diyos pag tayo ay hihiling sa Kanya na may kalakasan ng loob? Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kasi anak tayo ng Diyos. Amen? Di ba sabi po ni Jesus, kung nga mga ibon, walang pinapabayaan ng aking mga ama, hindi man sila nagtatrabaho, hindi man sila humihiling, hindi man sila nananalangin, pero lahat sila walang hinahayaan na bumagsak ng Diyos Ama. Kayo pa kaya? Tayo pa kaya na ginawa sa muka at wangis ng Panginoon, pababayaan kaya tayo? May nakita na po ba kayong ibong grasa, ibong nagpapalimos, ibong kawawa? Di ba wala? Wala. Bakit? Kasi nga, sila ay minamahal ng Diyos. Mas higit pa tayong minamahal. Bakit tayong nag-aalala? Bakit tayo natatakot? Walang mahirap na ibon kahit na hindi sila nagdarasal. Pero nakakapagtaka, bakit merong tao, mahirap, taong grasa, nasisiraan ng bait, kahit na sila'y dasal ng dasal? Kasi iba yung kanilang ginagawa dun sa kanilang paniniwala. At madalas, ang tao kahit na nagdadasal, napakatamad. Yan nga yung napag-alaman nila Isa daw sa mga pinakatamad na tao mga Kristiyano. Dahil ang hilig natin na umaasa sa Diyos, pero wala naman tayong ginagawa para mapabuti natin ang ating kalagayan. Baka hindi natin alam, yung sagot dun sa ating hinihiling, binigay na ng Diyos sa pamamagitan ng ating pangangatawan. Ito po yung ating ipagdasal sa banal na misang ito. Magdasal tayo ng buong puso, magdasal tayo ng pagtitiwala, at magdasal tayo ng may pagtsatsaga. Huwag tayong magsasawang humingi, manalangin, at makiusap sa Panginoon. At makikita niyo po, darating din ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo, siksik, liglig, at umaapaw. Amen. Mga kapatid, alay natin sa Diyos ang ating mga panalangin. Tumatawag tayo sa ating mabuting Ama. Naway tapat tayo sa ating paglapit sa Kanya. Naniniwala tayo na hindi niya tayo pababayaan. Sa lahat ng ating panalangin, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging karapat-dapat sa pagtitiwala ng mga tao at huwag magnais ng makasariling kabutihan sa kanilang pagsasakatuparan ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may patrabaho at ang mga manggagawa naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan at panalangin.
Makalangit na Ama, tulungan mo kaming mga tapat mong tagapangalaga ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuwing inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kay mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Kinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugon ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, aming Papa Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat na mga banal, na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa biging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang, upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bakit ayaw ng Diyos na tayo ay magpalimos? Dahil hindi tayo ginawa ng Diyos para maging mahirap. God does not want us to beg because God does not want us to become beggars. Remember that. Kayo po mga magulang, kung makikita niyo ang inyong mga anak o mga apo nagpapalimos, hindi po ba malulungkot kayo? Dudurog ang inyong mga puso't
kalooban. Tanging mga masasamang magulang lang ang hahayaan nilang magpalimos ang kanilang mga anak. Hindi po ba? At ang ating Panginoong Diyos, hindi siya masamang magulang. Mabuti siya. Kaya nga sinasabi niya sa atin, humingi kayo. Kahit na alam ng Diyos kung anong ating kailangan, gusto niya na gamitin pa rin natin ang ating kalayaan para hingin ito sa Kanya. Para magkaisa yung Kanyang balak at yung ating kagustuhan. Kaya, alisin niyo po sa ugali niyo yung pagpapalimos sa Diyos. Lalong-lalo na nakasanayan natin yung palagi nating sinasabi, sana. Meron po ako nakausap, may problema. Yan palagi, yung bukang bibig niya. Father, sana ganyan yung asawa ko. Sana ganyan yung mga anak ko. Sana ganito kami. Nag-uumpisa ang ating karanasan, ang ating realidad at ang ating nararamdaman sa ating pag-iisip at pananalita. Kapatid, ang ating Panginoong mismo ang nagsabi, pag kayo ay humingi, paniwalaan nyo na tinanggap nyo na ito. Amen? Kaya nga, ugaliin natin, pag tayo ay hihingi sa Diyos, galing sa puso, may paniniwala, pagtitiwala, at may pagtsatsaga. So, ngayong araw na ito, magdasal kayo, pero alisin nyo na yung salitang sana. Maghintay lang kayo sa tamang oras at panahon, pagkakaloob ng Diyos sa inyo, higit pa dun sa inyong hinihingi sa Kanya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.